Isang payo lang po, tandaan nyo ito. May kasabihan, you cannot trip from a rock that is behind you. Naintindihan niyo po ba? Hindi ka pwedeng madapa sa bato na nasa likod mo. Ano ang tawag mo sa isang tao pag natisod o nadapa dun sa bato na nasa likod niya? Sira ulo. Di po ba? Baka may tama. Inilampasan na, bakit mo babalikan at magpapatisod ka ulit? Naintindihan niyo po ba? Kung nalampasan mo na, kung nasa likod mo na, hayaan mo na. Bakit mo pa babalikan? Tapos na eh. Di po ba? Hindi kasalanan ng bato. Kasalanan mo. Kasalanan ng isip mo. Kailangan ng tulong ang isip mo. At sino makakatulong sa'yo? Ang Diyos. Ang Banal na Espiritu. Bumalik ka sa salita ng Diyos. Dahil tinuturuan tayo palagi ng salita ng Diyos. Paano iwanan ang nakalipas? Basahin niyo po sa libro ni Propeta Isias. Very beautiful line reminding us, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing something new. Napakaganda po, no? Galing sa Diyos yan. Huwag kang mananatili sa nakalipas. Tapos na yan. Kalimutan mo ang nakalipas. Bakit? Dahil may ginagawang bago Diyos. At sabi din po, turo ni Jesus sa ating ebanghelyo, oo, may mga bagay sa ating buhay na magbibigay sa atin ng sakit, hapdi at bigat. Gumamit po siya ng isang larawan, kamukha ng isang buntis. Pag ang buntis, malapit ng mga anak, di ba napakasakit, sabi niya. Pero pag lumabas na ang kanyang anak, na isilang na ang bata, hindi na niya matatandaan yung sakit na kanyang naramdaman. Dahil ang mahalaga sa kanya, yung bata. Anong ibig sabihin? Bigyan natin ng pansin yung nasa kasalukuyan na tunay namang may binibigay na mabuti at maganda ang Diyos. Have you thanked God for today? Have you been grateful for your present? Di ba pag nasugat ka, huwag mong kakamutin dahil pag kinamot mo, kati ka ng kati, anong mangyayari dun sa nasugat, dun sa peklat? Masusugat ulit. Sasariwa yan, dudugo yan. Ganyan ang ginagawa ng napakarami sa atin. Hayaan mo lang at magpatuloy ka, manatili ka dito sa kasalukuyan at magpasalamat ka sa Diyos dahil may binibigay na grasya at pagpapala ang Diyos sa iyo. Tingnan niyo po ang sasakyan. Di ba? Every other 3 months o pag tumakbo na yan ng ilang milya, kailangan mong palitan yung langis. Pag hindi mo pinalitan yung langis, ano mangyayari sa sasakyan nyo? Masisira. Ganyan din po dapat sa tao. Pag hindi mo hinahayaan yung mga alaala na nakalipas na mawala, ano mangyayari sa'yo? Kamukha na sasakyan, masisira din ang buhay mo. Masisira ang bait mo. Amen? Yun yung sikreto para makalimutan mo yung masakit na nakalipas. Lagyan mo ng bagong alaala. Yan dami sa atin, pag-depress, ayaw na, sumusuko na, nagkukulong na. Pero habang may buhay ka, napakaraming mabuti, masaya at magandang karanasan na pwede mong tanggapin, na pwede mong maramdaman. Di po ba? Kamukha ng change oil. Labas mo yan, pagpasok ka ng bagong alaala sa iyo, sasaya ka, mapapalitan ng tuwa yung iyong lungkot. Na po minsan, nagsama-sama po yung mga kaopisina ng nanay ko. Nagparty sila. Tinawag ako ng aking nanay, pinagmamalaki ako. Siyempre, sikat sa YouTube, sikat sa Facebook. So habang kumakain kami, itong isang kaopisina ng nanay ko, sabi niya, "Aba, Father, parang nung nagtatrabaho kami, ang liit-liit mo pa lang noon. Ngayon, ba, ang gwapo-gwapo mo na." Sabi po, no? Tapos bigla, sabi po nung kaopisina ng nanay ko, "Naalala mo pa noon, Father, nung maliit ka? Palagi tumatawag yung school mo sa opisina namin. Pag tumawag na yung school mo sa opisina namin, nanginginig na yung nanay mo." Bakit? Kasi alam, meron kang ginawa, nakabalastugan. Naalala mo ba yon?
Hindi ko na po maalaala. Sabi ko, hindi mo maalaala nung minsan tumawag yung school nyo, tinatanong ng nanay mo, anong ginawa niya? Ayun po, nanapak, nanuntok po ng kaklase. Hindi mo maalaala yun? Hindi ko po maalaala. Kasi bata pa ako eh. But to tell you honestly, why would I remember that? Di po ba? Bakit kailangan mong alalahanin yung kasalanan, yung nakalipas, yung mga pangit na ginawa mo, kung hindi naman talaga makakatulong sa iyong pagkatao? Hindi po ba? And I started to pray, sabi ko, thank you Lord. Salamat po Panginoon, nakalimutan ko na yun. Salamat po Panginoon, hindi ko na maalaala. Kasi masama eh. Kasi pangit. Kasi hindi naman makakatulong sa akin. Kasi hindi naman makakabuti sa aking pagkatao. Grasya ang pagkalimot. Kaya nga kung hindi mo makalimutan yung mga masasama mong karanasan o yung iyong mga kasalanan o kasalanan ng ibang tao, anong kailangan mong gawin? Magdasal ka. Magpatulong ka sa Diyos. Lalong-lalo na sa Banal na Espiritu. Kung nahihirapan ka, ang Diyos ang makakatulong sa iyo. Para naman lumaya ka, para naman maging payapa ka, para naman maging masaya ka.